Actually, kinakatakutan ko to eh. Yummy ba ako? Hindi mo rin kasi naintindihan kung bakit yun ang sinabi ko. So, anong meron? Bakit nyo ako pinaakyat dito? Okay, Miss Chloe. So, ganito po kasi yun. Basahin ko yung... Actually, kinakatakutan ko to eh. Hindi nga ako masyadong sumasagot doon sa comment section. Oh my God! Ito talaga unang-una ko nakita. Reacting to the comment of Perez Eddie. Ang yummy mo, Chloe. Yummy ba ako? Naku, buti na lang walang magagalit. Oh! Salamat po. Thank you for that compliment. Charot. Talaga ba? Ay, hindi naman. Okay, seryoso na tayo. Next comment. Sabi ni Margs via Baguio, hindi mo maintindihan kasi hindi ikaw yung nasa sitwasyon. Kanya-kanya tayo ng sitwasyon. Lahat tayo may kanya-kanya o iba't ibang estado o aspeto sa buhay. Yun ang kaibahan. Siguro ito yung comment dun sa there's an advice kasi dun sa isang letter sender na sabi ko na what I don't understand is kung bakit hindi iniimbitahan ng husband mo. Ito yung New Year and Pasko gusto ng husband niya dun sa family niya. So, gusto naman ng babae, sila naman sana for the New Year. So, ang sabi ko kasi, what I cannot understand is bakit parang hindi nag-e-effort yung husband mo na imbitahin din naman yung family mo. Siguro po kung binasa nyo yung context or nakinig kayo sa context nung problema ng letter sender, maiintindihan nyo po kung bakit ko sinabi yon. So, yun lang. Hindi mo rin kasi naintindihan kung bakit yun ang sinabi ko. Okay? Sabi ni Arlivia Soiris, Helen Vela's voice. Ang ganda. Talaga ba? Bata pa ako, napapanood ko na si Helen Vela. Pero thank you so much po. But, I can't even hold a candle kay Miss Helen Vela. Bay Kartuhae. Hindi ko alam why these people still ask for advice even when they know what they're doing is wrong. Stay ka na lang dyan, te. Tapos kasuhan ka ng asawa niya ng adultery kung di ka pa magising pagkatapos. Siguro kasi, sometimes, minsan ang iniisip ko, people seek for an advice, they already know what they need to do. They already know kung anong dapat nilang gawin. But sometimes, siguro naghahanap lang sila ng makakausap or somebody who can give them probably an approval na kahit papano siguro may mag-a-agree sa kanila na tama ang ginagawa nila. Or somebody na makakaintindi sa kanila. Minsan kasi may mga tao na hindi naman nila kailangan ng advice talaga eh. Minsan kailangan lang nila na merong makinig sa kanila. And sometimes, nakikinig din naman sila sa advice na binibigay sa kanila. Or, in this case, since maraming nagko-comment, tinitingnan siguro nila kung sino yung may pinaka magandang opinion patungkol sa problema nila. And hopefully, sundin nila o gawin nila kung ano yung tama. Well, Benedict, bakit need mo intindihin? Buhay naman nila yan. Pakialamera ka. Biblical din ba ang intindihin at makialam sa buhay ng iba? Nagpagpa siya. Mars Pearl, mamarunong masyado. Bakit ko daw kailangang intindihin? Ay, alam mo, Will, kailangan ko talagang intindihin kasi nangihingi siya ng payo sa akin. O, diba? Kaya kailangan ko siyang intindihin. Buhay naman nila yan. Oo, buhay naman nila yan. Kaya lang, humihingi nga siya ng payo sa akin. Meron naman kasing clickable dun sa baba. Click mo na lang para maintindihan mo rin. Malay mo, ikaw pala yung may best piece of advice para sa kanya. So, diba? Pakialamera ka rin. Di naman masyado. Mas pakialamero ka. Nangingialam kasi hindi mo naiintindihan.
Biblical din ba ang intindihin at makialam sa buhay ng iba? Actually, ito yung sinabi ko na pag nag-asawa ka, once na mag-asawa ka, kailangan talaga yung asawa mo na ang kasama mo, no? And that is biblical. Yun po ang tinutukoy kong biblical doon. It's live and cleave. Mahanap niyo po yan sa Biblia. Na the moment that you get married, you have to live and cleave with your spouse. So, yun po ang ibig kong sabihin. Hindi po ito patungkol sa pangingialam sa buhay ng may buhay. Hindi po talaga tayo dapat nangingialam sa buhay ng ibang tao unless hinihingi po ang opinion po ninyo. Kasi alam mo yun, para kang humawak sa ilong ng aso. Hawakan mo yung ilong ng aso, kakagatin ka. Van Allen Bernal, kaya nga kung gusto nyo magluko, wag kayong magjowa. Tama. Maglandi lang kayo ng maglandi. Tama rin. Kung magjojowa kayo, wag kayong magloloko. Napakasimple lang naman ng buhay, bakit ginawa nyong komplikado? Pwede namang hindi. Meron mga tao kasi siguro na alam mo yon, gagawa sila ng ganito. Siguro minsan out of boredom, no? Baka nabobore na sila dun sa relationship nila. Masyadong chill, masyadong, what do you call this? Baka masyadong perfect yung relationship nila. Kaya yung iba, parang siguro gusto nilang alugin. Or kung hindi man, baka na-tempt lang talaga sila. Because, you know, I think people enter into a relationship with all the good intentions. And somewhere along the way, merong mga medyo na liligaw ng landas. And siguro hindi nila, ang dami na kasing ano ngayon distraction. Sa Facebook lang, di ba? May mga dating app. You can actually create pala your profile in the Facebook dating app na parang ikaw lang nakakaalam, 'di ba? Tapos iba-match kung saan-saan, parang ganoon. So parang napakaraming distraction. In fact, I have a friend, sabi niya sa akin, natuto lang daw siya na maging unfaithful sa asawa niya. This was way back, early 2000s, nung nauso ang text messaging. So, dahil sa mga, alam mo yung mga magte-text ka, random text, tapos can I be your textmate, minsan doon nagsisimula. So, I think it's because of boredom. But, I think if you will, you know, just keep your eyes on each other. I'm talking about husbands and wives, yung partners talaga. You fix your eyes on each other and, you know, you try your best to make things work out. Malalampasan naman yung mga ganito. Especially kung mapagpatawad ang bawat isa. Oh, pinagsasasabi ko. Tama ba pinagsasasabi ko? Antonio, Pearl Jess, grabe karamihan ng mention dito, nakita ko mga lalaki. Dami bang mahilig manakit ng nanay dito? Kawawa naman, dapat huwag niyong hayaan ganunin kayo. Kasi hindi kayo sinilang ng magulang niyo para saktan ng ibang tao. Don't let any man abuse you. God bless. I think ito yung tungkol kay Marie, yung abusive yung husband niya, but she is still staying with him. Sa kung anong reason, hindi natin alam. Economically, hindi naman siya dependent dun sa asawa niya. And yet, nagsistay pa rin siya. Hindi natin alam. I think it's too much love. Kaya nga, too much love will kill you. Pero tama siya. Wag na natin sabihin lalaki. Kasi may mga babae rin na nananakit. Okay? May mga babae rin na nananakit ng partner nila. So, babae, lalaki, the moment na manakit na yan, pero kumpara naman kasi sa suntok ng lalaki, yun namang sampal ng babae o sa bunot siguro ng babae, hindi mo pwedeng i-compare sa bigwas ng lalaki. Although, may mga cases naman na talagang grabe manakit yung babae. Lalo na siguro kung nakapag-aral ng taekwondo, ano. Pero kung sinaktan ka physically, na sa unang beses pa lang, hindi mo na dapat yun palampasin. Kasi yung una, magkakaroon ng pangalawa at magkakaroon ng pangatlo. So, darating yung time na gumanyan lang yung lalaki, iiwas ka na, o yung babae, kasi akala mo, sasapukin ka na. So, hindi yun maganda. It's not good to be, walking on eggshells. Yung mga ganyang bagay, hindi dapat pinapalampas. Sabi ni Mitch yun, minsan alam nyo, pag sinishare, yung mga reels ko, akala ko, minsan parang ako ang magbe-breakdown sa totoo lang. Parang feeling ko may kaaway ba ako, may galit ba sa akin. Kasi shinare niya, tapos parang feeling ko ako yung inaano niya talaga, minumura niya dito. Pero siguro sobrang nakarelate dito si Mitch Yu. Ayan to the point na shinare niya talaga yung reels na eksakto dun sa sinasabi ko. Hindi mo masisisi ang Mr. Mossy sa tulad mo, blip.
better na hiwalayan ka na lang. Pero alam mo, may mga alam ako na mga lalaki na nagsistay din kahit nalaman nila na nagkaroon ng affair yung asawa nilang babae, because it was only during that time daw that they have learned how much they love their wife. Diba? Minsan kailangan ding alugin. Minsan kasi, alam mo yun, pagka hindi natin na-feel yung fear na mawawala sa atin yung tao, hindi tayo nagbabago. So, akala natin okay lang. Denjiro Juinshin. Stop sugarcoating things na maling gawain nyo. If you already have a husband, it is common sense to stay away sa ibang guys. Don't justify your wrongdoings tas magpapakabiktima kayo. The moment na nakipag-flirt ka sa ibang lalaki, that's already a sin. Kaya wag magtaka or magtanong kung bakit makikipaghiwalay. Malamang sino ba naman may gusto sa taong manloloko. Hindi siya exaggerated. In response lang yun sa ginawa mo. Kung di ka nakikipag-flirt sa ibang lalaki habang may asawa ka, hihiwalayan ka ba? Gagawa ng di maganda tas gusto ng second chance. Katangahan yan. Pag mali, wag nang gawin. Pag nag-suffer ng consequence, edi i-shoulder nyo ng buo tas wag magpa-victim. Tama naman yun. Pero ang mag-asawa yan eh. Meron silang mga lengguwahe na sila lang ang nakakaalam. Kaya hindi rin natin dapat i-crucify yung lalaki or babae na nagbibigay ng chance sa partner nila. Kasi sabi ko nga mag-asawa merong lengguwahe na sila lang nakakaintindi. Maraming bagay na kailangan, what do you call this? Pag-usapan ng maigi ang mag-asawa. Lalong-lalo na pagka-usapang hiwalayan. Unang-una na dyan, conjugal properties and all. But then again, thank you for this wonderful episode na binigyan nyo ako ng chance na makapag-react sa mga comments na nasa comment section ng mga reels and posts about Chloe's Inbox. Please continue to share your story, your letters. Send me a private message on my Facebook page, Chloe of 96.3 Easy Rock. And if you feel that it doesn't feel right, you know that we can always talk about it on Chloe's Inbox. Love you all. Bye. Easy Rock. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and Artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.